Mga kapatid sa pananampalataya, tapos na po ang Christmas. At katatapos lang ng New Year kahapon. Tanong, ano ang dapat na gawin ni Muslim? Yan po ang paksa natin. Nitong nagdaan na Christmas at New Year, napakarami ng mga Muslim na gumawa ng shirk. At ang ibang mga Muslim, hindi lang shirk, kundi syirkul akbar. Allah Akbar. Hindi alam ng mga Muslim na iyan na ang kanilang mga pinaghirap-hirapan na mga gawain na ibadah, gawain samba, isang gabi lang, either Christmas or New Year or both, wala na silang natira. Back to zero. Lahat ng nagawa nila na kabutihan sa buong buhay nila, isang beses ka lang, kapatid. Ito ang pinakaiingatan natin. One time ka lang gumawa ng syirkul akbar, burado lahat. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim bilang babala, ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ito mga kapatid ay talagang babala sa atin. Ilang beses na ba dumaan ang Christmas sa buhay natin? New Year, Allahu Akbar, malapit-lapit na pagkahulugan. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang kinagawiang gawin magiging walang saysay sa kanila. Ibig sabihin, useless. Ngayon, tapos na ang Christmas, tapos na ang New Year. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nakagawa ng shirk, either sa Christmas or sa New Year or both? Ano ang gagawin mo? Number one, pinaka-numero uno na gagawin mo ay tawbah, repentance. Mas sumamong paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manumbaling ka. Ngunit ang problema, pagdating ng isa na namang Christmas, balik ka na naman sa shirk. Pagdating ng panibagong New Year na naman next year, balik ka na naman. Taubat ka ngayon. Next Christmas ka na naman. Next New Year, balik-balik ka lang. Walang katapusan. Kailangan pag nagtaubat ka, tutuhanan talaga na hindi mo na uulitin ang shirk ng Christmas at shirk ng New Year. Mga kapatid sa pananampalataya, pangalawang dapat mong gawin. At ito ang pinakapunto ng ating khutbah. Itong pangalawa punto. Ito ang didiinan natin sa khutbah na ito. Pangalawa na dapat mong gawin ay mag-upgrade na tayo sa ating kaalaman. Mag-review tayo sa ating kaalaman tungkol sa syahada. Dahil maraming Muslim binibigkas araw-araw ang kalima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Binibigkas mo yan araw-araw, ngunit hindi mo na iintindihan ano bang ibig sabihin ng walang Diyos maliban sa Allah. Ano bang ibig sabihin ng si Muhammad ay sugo ng Allah. Kaya ito ngayon ang didiinan natin, ang pinaka-bottom line, mga kapatid. Bakit marami ang Muslim nakagawa ng shirk sa Christmas, New Year? Ang pinaka-bottom line, kulang sa kaalaman si Muslim. Napakarami ng Muslim, either Maranao, Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan, Balik Islam, Pakistani, anumang Muslim, pagkarami-rami ng Muslim na bumibigkas araw at gabi ng la ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah, ngunit hindi nila alam anong ibig sabihin ng walang Diyos maliban sa Allah. Anong ibig sabihin ng si Muhammad ay sugo ng Allah? Kaya reviewin natin. Maswerte kayo at mayroon kayong center na katulad nito.
dito sa Masjid Al-Akhdar, Caloocan. Kapag po iniimbitahan kayo dito, umatin ng seminar, atin kayo. Isama mo ang pamilya mo. Dahil ang talagang pinaka-bottom line, bakit ang Muslim naliligaw? Kulang sa kaalaman talaga. Kaalaman talaga. Kahit na yung mga maaalam mismo na mga nag-aaral sa abroad, pag hindi nag-review, makakalimutan nila ang kanilang pinag-aralan. Yung pa kayang hindi nag-aaral? Pag-aaral. Ngayon, reviewin natin ang kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Then ito ang pinakasusi ng paraiso. Kapag sinabi mo, tandaan ninyo balik Islam ka man o hindi ka balik Islam. Kapag sinabi mo na la ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, Muhammad Rasulullah, si Muhammad ay sugo ng Allah. Kapag binigkas mo ito, ikaw ay sumusumpa sa Panginoong Allah sa 4 na bagay. Tandaan mo itong 4 na bagay. Sumusumpa ka sa Panginoong Allah sa 4 na bagay. Number 1, sumusumpa ka na ang lumikha sa lahat ng bagay, maliliit man, malalaking bagay, sa buong universe, nakikita o hindi nakikita, ang lahat ng nilalang sa buong universe ay walang ibang lumikha kundi ang Panginoong Allah. Hindi kayang likhain ng santo, ng propeta, ng araw, ng buwan, lalong-lalo na hindi kayang likhain ng Black Nazareno. January 9, Black Nazareno na naman. Baka may mga Muslim na naman na sumali. Allahu Akbar. Walang anuman ang may karapatan at may power na likhain ang lahat ng bagay. Ang tanging may power na lumikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging may power na tumakda ng panakdaan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakapagpabago ng panakdaan maliban sa Kanya. Kaya sino man sa inyo nitong nagdaang bagong taon, New Year, ang namili ng bilog-bilog, iniuwi sa bahay para isalubong sa pagputok ng midnight, sa paniniwala, kaya ka gumastoy, naniniwala kay paniniwala na pampaswerte, at naniwala ka na ang mga bilog-bilog ay may kapangyarihan na baguhin ang takda ng Allah, ikaw sa oras na iyan ay nakagawa ng Shirkul Akbar na kailangan magsisi ka na, magrepent ka na. Walang power ang bilog-bilog na baguhin anong itinakda ng Allah. Number 2, sumusumpa ka sa Panginoong Allah. Kaya kapag nagsyahada kayo mga brother na balik Islam, kapag nagsyahada ka, ganun din si Muslim. Pag nagsyahada, pag nagsasambayan, ito po yung 4 na sumusumpa ka, nanunumpa ka. Itong 4. Number 2, na kailangan reviewin natin. Dahil hindi ito pumapasok sa kamalayan ng Muslim. Kung bakit maraming Muslim na lumiliko tandaan ninyo, ang pinaka-bottom line talaga, mga kapatid, knowledge. At hindi tayo mga propeta, na ang propeta hindi kailangan mag-aral. Dumarating sa kanilang wahi, dumarating sa kanilang revelasyon. Hindi nila kailangan magbasa-basa, makinig-kinig, mag-aral-aral. Tayo, na hindi tayo mga propeta, kailangan natin magbasa-basa, nood-nood ng mga panuring Islam, atin ng mga seminar, makinig-kinig, magtanong-tanong. Dito tayo natututo. Pag hindi ka umatin-atin ng seminar, dahil iniisip mo, hindi ko kailangan mag-seminar. Ang mahalaga, nagsasala ako 5 beses araw-araw. Mamaya, balikan natin yan, ha? Tungkol dyan. Nagsasala ka 5 beses araw-araw, hindi mo na kailangan mag-aral. Allahu Akbar. Sumusumpa ka, number 2, na walang karapat dapat sambahin kundi ang Panginoong Allah. Siya lamang may karapatan. Siya ang nagbigay siya ng hininga. Siya ang lumikha sa iyo. Siya ang lumikha sa nanay, tatay mo. Siya ang lumikha ng universe. Wala siyang kaparis. Walang karapat
karapatan na sambahin ang Black Nazareno dahil negating walang nai-contribute ang Black Nazareno sa paglikha ng universe. Walang karapatan sambahin ng santo. Gaano ka man kabanal na santo, wala kang karapatan na sambahin ka dahil wala ka na itulong sa paglikha ng universe. Walang karapatan sambahin ng araw, sambahin ng buwan, sambahin ng anghel, sambahin ng sino man. Ang tanging may karapatan, pag binigkas mo, La ilaha illallah, walang may karapatan na sambahin. Sumusumpa ka sa Allah, walang may karapatan sambahin maliban sa Allah. Naintindihan natin. Pangatlo, sumusumpa ka sa Allah na ang mga perpekto na katangian ng Allah, divine names and attributes ng Allah ay paniniwalaan mo. Paniniwalaan mo ng batay sa anumang sinabi ng Quran. Paniniwalaan mo ng batay sa anumang sinabi ng Sunnah. Paniniwalaan mo ng batay sa anong sinabi ng mga sahaba. Paniniwalaan mo ng batay sa anong sinabi ng mga scholar na pagkakatiwalaan. Hindi batay sa kung ano ang sinabi ng mga ligaw na scholar na ililigaw ka. Hindi po pwede na ang mga divine names and attributes ng Allah, hindi pwede na mga banal na katangian ng Allah ipakatangian mo sa tao. Halimbawa, isa sa mga katangian ng Allah, Ar-Rahman. Hindi mo pwedeng itawag kay Pulan, Ar-Rahman ka rin. Pwede mo siya tawagin Abdur Rahman. Pero hindi siya pwedeng Ar-Rahman dahil ang Allah lamang ang Ar-Rahman. Hindi mo pwedeng ilagay ang katangian ng Allah sa tao. So ito ay importanteng maintindihan natin mga kapatid sa pananampalataya na iintindihin mo na ang Allah ay walang katulad. May ibang mga scholar na ini-interpret nila ang divine names and attributes ng Allah ng ligaw na paliwanag. Kailangan ang paniniwalaan mo yung mga mapagkakatiwalaan ng mga scholars na ang kanilang paliwanag batay sa Quran, batay sa authentic na sunnah, batay sa mga sahaba. Dahil maliligaw ka. Tandaan mo, ang Allah walang katulad. Sinabi niya mismo, Laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Walang anuman ang katulad niya at siya ang laging nakakarinig, ang laging nakakakita. Pangapat, sumusumpa ka na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Anong ibig sabihin ng sumusumpa ka na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah? Ibig sabihin, kapatid, ang pagsasagawa natin ng mga ibadah, mga pagsamba, mga pagsunod sa utos ng Allah ay kailangan ang modelo natin ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang sunnah ang susundin natin. Hindi po pwede na gumawa ng paraan ng pagsamba ng sang-ayon sa anong gusto natin, sang-ayon sa gusto ng sino man, kung ang gusto nila ay labag sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, pupunta ka lang ng masjid dahil type mo yung shaykh na magkukutbah. Pag iba ang magkukutbah, hindi ka pupunta sa masjid. Hindi ka nagdajamaah. Ano ang batayan mo? Na legit ang ginagawa mo. Wala kang batayan. Wala sa hadith ni Muhammad, wala sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamimili ka lang ng pakikinggan. 3 Biyernes na sadyain mong hindi ka pumunta sa muski para magsambayang. 3 Friday na sadyain mo na wala kang valid reason. Hindi ka naman nakaratay sa banig. Wala kang valid reason. 3 Biyernes na sadyain mo hindi ka pumunta sa Friday prayer, kailangan mong magsyahada muli dahil lumabas ka na sa Islam.
So mga kapatid sa pananampalataya, kapag ikaw ay bumigkas ng Muhammad Rasulullah, sumusumpa ka sa Allah na ang iyong susundin, ang iyong paraan ng pagsamba, pagsunod sa Kanya ay sa paraan na magugustuhan ng Allah, sa paraan na kalugod-lugod sa Allah. Ang tanong, bro, hindi naman natin nakausap ang Allah. Paano natin malaman ano ang gusto niya? Paano siya sasambahin? Hindi mo na kailangan kausapin ng Allah. Nandiyan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandiyan ang kanyang sunnah. Itinuro sa kanya ni Angel Gabriel alaihi salam. Ipinakita sa atin, nandiyan ang kanyang mga hadith, papaano sambahin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid sa pananampalataya, kung ano ang ibinigay sa atin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggapin natin. Anong ipinagbawal, iwasan natin. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sinabi ng Allah, at kung ano man ang ibigay sa inyo ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ay tanggapin yon, at kung ano man ang ipagbawal na sa inyo, ay iwasan iyon. Ngayon, ito ang pakatandaan natin. Lagi-lagi natin ito naririnig. Diinan natin ngayon tungkol sa kalimah La ilaha illallah. Tandaan niyo mabuti, sa mga oras na nag-aagaw buhay ka na, lahat tayo dadaan dyan. Lahat tayo dadaan sa agaw buhay. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo. Walang sino sa atin matitira dito. Lahat tayo naka-schedule. Sa oras na maghiwalay na ang iyong katawan at ng iyong kaluluwa, dapat ang kahuli-hulihang mabigkas ng iyong dila ay La ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. Kapag nabigkas mo yan, pasok ka sa paraiso. Susi yan sa paraiso. Paano yung kapatid pag hindi ko mabigkas? Marami ang binubulungan ni Ustaz. Sabi ni Ustaz, brother, bigkasin mo La ilaha illallah. Nakanganga ka ng bibig, nakabukas sa kanyang bibig, hindi makagalaw ang kanyang dila, paralisado. Ganyan katindi ang sakratal maut, the agonies of death. Ganyan katindi na dapat huwag kang mataranta. Kailangan ang isip mo, kailangan focus ang isip mo. Kapag hindi mabigkas ng dila mo ang walang Diyos maliban sa Allah, ipabigkas mo sa isip mo na walang Diyos maliban sa Allah, pasok ka, pasalo ka. Katibayan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay na alam niya, pinairal mo, alam mo, namatay ka na alam mo, hindi mo mabigkas, hindi lang mo naka-paralyze, ngunit alam mo, sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah, ay pumasok sa paraiso. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Ibig sabihin, kapatid, ito ang paksa natin na dinidiinan natin. Iba ang may kaalaman sa walang kaalaman. Ngayong alam mo na, pag linatnang ka ni malakal mo, alam mo anong gagawin mo. Kaysa wala kang kaalaman, tunganga ka lang. Anong gagawin mo? Hindi magkapantay ang may kaalaman sa walang kaalaman. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sabihin mo, ang mga yaumbang may kaalaman ay kapantay ng walang kaalaman. At ano ang kaalaman na kailangan malaman mo? Kahit na ikaw pa ang pinakabobo sa lahat ng bobo sa mundong ito, kapag alam mo itong kaalaman, ikaw ang pinakamaswerte. Ikaw ang totoong matalino. Kahit na ikaw pa ang pinaka-genius sa lahat ng genius, pag hindi mo ito alam, ikaw ang pinakabobo. Ano yung kaalaman na kailangan malaman natin? Pinaka-importante sa lahat ng kaalaman na kailangan, kapatid, malaman natin. Ano ang kaalaman? Fa'lam annahu la
illallah, kung kaya dapat malaman mo, O Muhammad, na walang Diyos maliban sa Allah. Ito ang kaalaman. Mga kapatid sa pananampalataya, yaon lamang alam ang katotohanan na ito ang makakaligtas. Ito lamang ang kataas-taasan na katotohanan. Walang Diyos maliban sa Allah. Hindi Diyos ang rebolto, hindi Diyos ang bato, hindi Diyos ang buwan, hindi Diyos ang araw, hindi Diyos ang pera, hindi Diyos ang santo, hindi Diyos ang anghel, hindi Diyos ang sino man. Walang Diyos. Wala ilaha Diyos illa maliban sa Allah. La ilaha illallah. Walang Diyos. Negative. Maliban sa Allah, positive. Negative. Una, positive. Walang Diyos maliban sa Allah. Ito lang ang kaalaman. Na kapatid sa pananampalataya, kapag alam mo ito, ligtas ka. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Maliban sa mga yun na sumaksi sa katotohanan at alam nila ang kaisahan ng Allah, sila makakaligtas. Ngayon, ito ang isang bagay na punto na kailangan diinan natin. Kapag sumaksi ka, kapag sinabi mo, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tandaan mo, kailangan alam mo, sasaksi rin ang mga bahagi ng katawan mo sa araw ng paghuhukom. Sasaksi ang mga mata mo na nanood sa MUA ng countdown ng mga pasabog sa New Year. Napakaraming Muslim na pumunta ng MUA para manood ng countdown. Hindi ninyo alam na haram yun? Kung haram ang pagiging gastador na nabanggit sa Quran, ano pa kaya yung pasasabugin mo yung pera? Susunugin mo yung pera. Ilang milyon ang sinunog, Muslim mismo, sa Metro Manila ng gabing iyan. Allahu Akbar. Dahilan sa kawalang alam. Ang paniniwala nila, binulag ang kanilang paniniwala. Ang paniniwala nila, magpasabog ka, pangpataboy ng malas, pangpataboy ng demonyo, panghatak ng swerte. Allahu Akbar. Dito kailangan ng kaalaman. Ano ang power ng paputok para palayasin yung demonyo? Yan ang paborito niya, apoy. Galing siya sa apoy. Subhanallah. Sasaksi ang mga mata mo na nanood ka ng haram. Ikaw na Muslim na enjoy habang nanonood ka ng paputok sa New Year countdown na ang sineselebrate ay ang anong sineselebrate? Ang kaarawan ng sinasamba ng mga Romano, Janus. Si Janus ang sineselebrate sa January 1. Ang salitang January 1 galing sa Janus. Kung ang Christmas ang sineselebrate, kapanganakan daw kay Jesus. Ang January 1, kapanganakan daw ni Janus. Nandun ka, nanonood ka, nag-enjoy ka sa MUA, pinanonood mo yung gawain na haram, gawain na makasalanan, sinusunog ang pera, nag-enjoy ka, sa tingin mo, hindi ka nagkakasala? Sasaksi ang mga mata mo, sasaksi ang tainga mo, sasaksi ang bibig mo, sasaksi ang kamay mo, ang paa mo, sa araw ng paghukom, bawat bahagi ng katawan mo, sasaksi, either to support you or to condemn you. Sasabihin mo, brother, paano magsasalita yung paa? Wala namang bibig. Paano magsasalita yung kamay? Wala namang bibig. Bakit? May bibig ba yung TV? May bibig ba yung radyo? May bibig ba yung cellphone? Kung kayang papagsalitain ng tao sa pamagitan ng teknolohiya, itong gawa sa plastic, gawa sa rubber, gawa sa bakal, kung kayang papagsalitain ng tao, ang Panginoon pa kaya, hindi niya kayang papagsalitain ng kamay mo? Saan mo ginamit? Paa mo? Saan mo dinala? Mga kapatid sa pananampalataya, kinakailangan maintindihan natin na kapag sinabi natin ang unang kondisyon ng syahada ay kaalaman
kontra kamangmangan. Kaya ito ang dinidiinan natin, kaalaman kontra kamangmangan. Kapag sinabing kaalaman kontra kamangmangan, ano ang tinutukoy? Kaalaman, sino ang Allah? Kaalaman, paano sasambahin ng Allah? Kaalaman, ano ang ikalulugod ng Allah? Kaalaman. Ano ang ikapupuot ng Allah? Kaalaman. Ano ang halal? Kaalaman. Ano ang haram? Kaalaman. Ano ang moral, immoral? Kaalaman. Sino ang Allah? Mga kapatid sa pananampalataya, dahilan sa kaalaman, tandaan nating mabuti, magiging maaliwalas ang buhay mo. Kahit na mahirap ka, kahit isang tuwa ka lang, ang buhay mo satisfied, kontento ka sa buhay. Ngunit kapag wala kang kaalaman, pinag-uusapan natin na kaalaman, kaalamang pangkaligtasan. Pag wala kang kaalaman, kapatid sa pananampalataya, gaano ka man kayaman-yaman, ang buhay mo pampasikip ng dibdib, depression, kalungkutan, pressure, wala kang kaligayahan, wala kang patnubay. Once na wala kang kaalaman, wala kang patnubay. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, importante sa atin ang kaalaman. Balikan natin yung sinabi natin kanina. Sabi ng Muslim, bro, hindi ko kailangan umatin ng inyong seminar. Ang mahalaga, nagsasala ako 5 times a day. Marami po ang Muslim na ganyan ang katuwiran. Marami mga Muslim na taga Mindanao, mga Muro. Hindi lang mga Muro, pati mga Arabo, mga Muslim sa abroad, mga isinilang na Muslim. Ganyan ang katuwiran. Bro, hindi naman madaragdagan ng 5 pillars of Islam. Hindi naman madaragdagan ng 6 articles of Iman. 5 pa rin yan. 6 pa rin yan. 5, 6 pa rin yan. Hindi na dadagdagan. Kaya, sapat na sa akin, magsambay ako 5 times a day. Okay na. Hindi ko na kailang mag-research. Allahu Akbar. Yan ang isa sa pinakamatindi na patibong ni Satanas. At napakarami ng kanyang nautok. Napakarami ng nailigaw ni Satanas dahil sa patibong na yan. Samba ka ng samba. Napakamasambahin mo. Nangitim na ang mo sa kasusujib, kapapatira pa. Ngunit ang sambayan mo mali-mali. Sa tingin, pasado ka. 3 ang tandaan mo sa sala. May bahagi ng sala na sunnah, optional. Number 2, may bahagi ng sala na obligado, wajibat. Number 3, may bahagi ng sala na rukn, haligi. Sunnah ng sala, kung hindi mo magawa, hindi nagiging invalid ang prayer mo. Obligado na bahagi ng sala, kapag nakaligtaan mo, magsujud ka lang 2 beses, bayad na. Pero pagdating sa rukn, haligi ng sala, kapag ang haligi ng sala, isang haligi ng sala ang nakaligtaan mo, wala kang sala. Kaya mayroong hadith na ang 1 oras na pag-aaral ay mas matimbang kaysa 70 taong sambayan na puro mali. Mga kapatid sa pananampalataya, kinakailangan maintindihan natin na ang pagsasala natin ay hindi sa paraan ng ninuman o sa paraan ng gusto natin. Hindi pwedeng sundin ang gusto natin. Lalo na sa mga lalaki. Hindi po pwede na sa bahay ka magsambayan. Kapag narinig mo ang adhan, maliban kung mayroong kang audio, nakaratay ka sa banig. Kung wala kang valid reason at nagsala ka sa bahay, ang rulings ng mga scholars, batay sa hadith, ang rulings ng mga scholars, wala kang sambayan. So, ganito kasakit. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalataya, kaalaman ay kailangan seryosohin natin dahil
papaano ka magkakaroon ng takot sa Allah kung hindi mo kilala sino ang Allah? Paano ka matatakot sa Panginoong Allah? Hindi mo alam sino ang Allah. Paano sambahin ng Allah? Hindi mo alam anong ikagagalit ng Allah. Hindi mo alam anong ikalulugod ng Allah. Kailangan ng kaalaman. Sa pamamagitan lamang ng kaalaman ang alipin. Matututo, matakot sa Allah. Bilang katibayan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Katotohanan, yaon lamang mga may kaalaman sa kanyang mga alipin ang mahintatakutin sa Allah. Ngayon, puntahan natin yung kamangmangan. Kapag ayaw mo mag-aral-aral, sabihin mo sapat na 5 times daily prayer. Ayaw mo mag-aral-aral. Ano ang mga epekto ng kamangmangan? Number 1. Kahit bumanggit lang tayo ng 4, maraming epekto. 4 lang, banggitin natin. Number 1 na epekto, pag hindi ka nagsumikap. Hindi naman natin kailangan pumuntang Madina, matatanda na tayo eh. Anong pag-aaralan natin? Nandiyan ang mga ustads natin, mga alim natin na galing Madina. Nandiyan ang mga babasahin na mga standard. Nandiyan ang mga panuuri na mga standard. Matuto ka. Na kapag mayroong seminar, ating ka, dali mo pamilya mo, mag-igib ka ng kaalaman. Dahil pag wala kang kaalaman, number 1. Dahilan sa kamangmangan, napakarami ang Muslim na gumawa ng Shirkul Akbar nitong Christmas at nitong New Year, na bumura sa lahat at lahat ng naipon mong ibadah. Ilang taon ka na? 30, 50, 70, 80 years ka na nag-iipon ng mga ibadah. Isang beses lang, isang Shirkul Akbar ng gabi ng Christmas, burado lahat. Dahil sa kamangmangan. Ganun ka-importante yung kaalaman. Number 2 na epekto ng kamangmangan. Dahil sa kamangmangan, hindi mo alam na ang shirk, ang pagtatambal, ay mas matindi pa. Pinakamatindi sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng kawalang katarungan. Pinakamatindi na kawalang katarungan ang shirk. Inna syirka la dhulmun azim. Katotohanan, ang syirk ang pinakamasaklap na kawalang katarungan. Bakit pinakamasaklap na kawalang katarungan ng syirk? Ano ba ang kawalang katarungan? Ano ba ang kawalang justisya? Sampol. Halimbawa, meron kang bahay, meron kang lupa, inaagaw ng squatter. Pumunta ka sa korte, nagkorte kayo. Ikaw may-ari ng lupa, mga magulang mo, mayroon kang mga papeles, mayroon kang dokumento, katibayan, ikaw may-ari. Pero ang pinapanalo ng korte, yung squatter. Ang tawag rito, kawalan ng katarungan. Bakit ang shirk, sukdulan, pinakamasaklap na kawalang katarungan? Dahil binigyan ka ng Allah ng mata. Subukan mong mawalan ka ng mata. Binigyan ka ng tenga. Subukan mong maging bingi ka. Anong mangyayari sa buhay mo? Binigyan ka ng dila, hininga. Binigyan ka ng kaluluwa, balat, buto. Binigyan ka ng hangin na nilalanghat, tubig na iniinom, sikat ng araw. Lahat ibinigay sa iyo. Ngunit sa halip na pasalamatan mo ang Allah, ang sinamba mo yung itib na Nazareno. Hindi ba tawag rito sukdulang kawalang utang na loob, kawalang katarungan? Siya na nagbigay siya ng lahat ng mayroong ka ngayon. Lahat ng mga pagpapala na mayroong ka ngayon, either nakikita or hindi nakikita. May mga pagpapala na hindi mo minsan napapansin, pagpapala pala. Ano mang pagpapala, blessings na ibinigay sa ng Allah, lahat yan ibinigay sa iyo. Pagkatapos sa halip na pasalamatan mo siya, ang sinamba mo ribulto, ang sinamba mo yung puntol ni Saikulan. Sukdulang kawalang katarungan. Number 3 na bunga ng kamangmangan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito talagang pinakadahilan bakit maraming Muslim, napakaraming Muslim talaga, pagdating ng New Year, tuwang-tuwa pala, nagpipiestahan sila dahil talaga sa hindi nila alam. Yung mga mangangaral, kinakapos ang mga mangangaral. Konti lang ang nangangaral ng Christmas, nangangaral ng New Year. So ang mga tao, akala nila tama ang Christmas, akala tama ang New Year. Pag dumating ka para magbawal, ikaw ang kontrabida. Ha?
tao masama. Pangatlo, epekto ng kawalang kaalaman. Hindi alam ng Muslim gaano kaseryoso ang shirk. Kasi hindi pa niya nakikita ang impyerno eh. So hindi na siniseryoso. Ang shirk, walang kapatawaran na kasalanan. Inna Allah la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah na siya'y bigyan ng mga katambal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad niya ang anuman ang Kanyang luluubin. Number 4, kahit 4 lang mga kapatid, babanggitin natin tungkol sa epekto ng kawalang alam. Napakadali matuto ngayon. Hindi katulad dati. Isang hadith lang, kailangan maglakbay ka 1 buwan sa disyerto. Ngayon po, 1,000 hadith, 1 minuto lang tuktukin mo sa internet. Subhanallah, ang dali-dali matuto. Pero ang Muslim tamad. Puro cellphone, puro TikTok. Mag-aral-aral ka. Pang-4 na epekto ng kamangmangan ay hindi alam ni Muslim na dahilan sa Syirkul akbar na ginawa mo sa Christmas pag hindi ka nagtawbah at namatay ka, ipagbabawal sa iyo ng Allah ang paraiso. Allahu Akbar. Syirkul akbar, bawal sa paraiso. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan, sino man ang magtalaga ng mga katambal sa pagsamba sa Allah ay ipagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tahanan at para sa mga zalimun. Wala silang mga kakampi. Kapatid sa pananampalataya, therefore, seryosuhin na ninyo sino man ang gumawa ng shirk sa Christmas, sino man ang gumawa ng shirk sa New Year, seryosuhin niyo ang tawbah at huwag na ninyong uulit-ulitin pa. At mula ngayon, mag-aral-aral na tayo. Lahat tayo, kasama kami. Nag-aaral din kami. Akala niyo hindi kami nag-aaral? Mga kapatid, magugulat kayo pag sinabi namin sino paano kami nag-aaral. Mula matapos magsambayang ng Fajar hanggang 9 ng gabi, wala kaming kaharap kundi libro, YouTube, aklat, internet, basa, aral, kinig, nood, puro Islam. Mula pagkatapos ng Fajar hanggang 9 ng gabi, araw-araw. Ganito kami mag-aaral. Kailangan ng Muslim. Ito ang armas ng Muslim. Knowledge ang armas ng Muslim. Pagkarami-rami na magpapaligaw sa atin sa internet, ang dami-daming impluensya, lalo na nakatirate sa non-Muslim community, napakadali ma-impluensyahan ang mga Muslim. Ang panlaban natin, ang sanjata natin, para huwag kang ma-impluensyahan ng mga gawaing kupur at shirk. Seryosohin mo pag-aaral. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kung nais mo kapatid na ang kalima la ilaha illallah maging susi sa paraiso, ay magpakatotoo ka na sa puso mo na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ito ang kailangan natin. Totoong puso. Kahit na ilang beses mo bigkasin yan, ang kalima na yan, pag hindi totoong puso mo, useless mo, hanggang bibig lang.
Kailangan tutuhanan, totoo ang puso mo, isa sa buhay mo, na walang Diyos maliban sa Allah. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Ang araw, tinutukoy araw ng paghuhukom, na kahit kung kailan ay walang yaman ni mga anak na lalaki ang makakatulong. Walang makakatulong sa isa araw ng paghuhukom, kundi totoong puso. Illa man atallaha biqalbin salim, maliban sa kanya na ang daladala sa Allah ay isang malinis na puso, totoong puso, puso na walang siyar, puso na walang pakitang tao, puso na walang pagkukunwari, puso na totoo na walang Diyos maliban sa Allah. Anong sabi ng hadith? Walang sino man na sumaksi ng tapat mula sa kanyang puso na la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, na hindi ililigtas ng Allah sa impyerno. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, bilang panghuli, ulitin natin, sino man ang gumawa ng share sa Christmas at sa New Year, tutuhanan na magtawad na. Then, umpisa ngayon, seryosuhin na natin ang pag-iigib ng kaalaman. Dahil ito lang ang pinakasandata ng Muslim. Kaalaman na tumpak, kaalaman sa Islam.